Lord God, na masaya kayo, Lord God, dahil naririto po kami.
nung aking Pastor Sid, Kali. Okay na tayo sa live ng church? Okay po ba? Okay, so ine-encourage ko po kayong balik na po uli kayo sa live ng The Life Giving Spirit Church dahil yun po ang legal. Medyo mahina lang ang signal kanina. Sister, pwede mo nang i-out yan ng live. Praise the Lord. Salamat, sister. Akin na uli ang cellphone ko. Kailangan ko. Thank you very much. Salamat, salamat. Praise God forevermore. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Paano naman sa lugar na ito? Let us shout, hallelujah! O, di ba? Kapatid, nais ko pong iparating sa inyo na anuman, sabi nga ni Brother Jobert kanina, ang iyong pinagdadaanan, sasabihin ko muli, meron po akong magandang balita sa inyo. Tingnan natin sa Romans, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. May Tagalog po ba tayo dyan? 1 Corinthians chapter 10. May NIV ba tayo dyan? Meron. Bigyan nga ng mic yung may NIV. Hello, sound check. Teka ha, saglit, huwag munang basahin. Siguraduhin ko lang. Okay? May mic na? Meron po. Okay, mamaya natin babasahin sa Tagalog. Pakibasa, pakinggang mabuti. 1, 2, go! Mamaya tayo magbabasa sa Tagalog. Pabasa muna natin sa NIV. Pakinggan po natin mabuti. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud. 1 Corinthians 10:13. Okay. Okay lang yan, sister. Ayan. No temptation has seized you No temptation has Okay lang. seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Amen. Amen. Tingnan natin sa Tagalog. Sabay-sabay. 1, 2, go! Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin na higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo. Ang bait ng Lord, palapakan natin Panginoon. Hallelujah! Alam mo, marami ng patotoo dito sa church na ito. At alam po natin ang katotohanan nun. Tingin po ang bawat isa rito sa akin. So, quarter to 8. Kailangan matapos ako ng alas 8. Tama ba? Kasi may mga magsasalita pa po. Kaya ako po ay humihiling sa inyo ng atensyon. Ituon ang inyong pandinig sa salita ng Lord. Ang Panginoon sa oras na ito ay nagpapadala po hindi ng sermon, nagpapadala hindi ng impormasyon, nagpapadala ng revelation. Sabi mo, revelation. Ang linaw po ng sabi ng salita ng Diyos. Wala pang pagsubok. Ibig sabihin, walang pagsubok na hindi naranasan ng ibang tao. Amen! Kahit pa gaano kabigat, kahit pa gaano kalalim, kahit pa gaano ka sa tingin mo ay ikaw lang ata ang dumanas ng ganyang problema. Dinanas yan. Salamat yan. Tamang pagbalanse nyo. Dinanas yan ng lahat ng tao. Sino po rito ang nagkaroon ng problema sa pera? Oh, ang dami Ang dami So ibig sabihin, hindi lang ikaw. Amen?
Subukan yung mag-post mamaya. Itanong mo, sino sa inyo ang nakaranas? Di ba may ganun? May mga ganun na tanong? Nang nagka-problema ka na pagdating sa pera. Please comment. Ha? Sigurado marami. So hindi lang ikaw, tama? Totoo ang sabi ng Biblia na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan. Ano na nangyari? Yun. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Sino sa inyo ang nagka-problema rito sa pamilya? Taas ang kamay. Lahat tayo, di ba? Hindi nga, kahit pagkano pa sa tingin mo na napakaganda ng inyong samahan, may problema pa rin. Amen? So pwede mong i-post para ikaw mismo mapatunayan mo. Sino sa inyo, mga kaibigan ko, o nakakabasa ng post kong ito, ang nakaranas na ng problema sa pamilya? Please comment. Just yes or raise your hands, bahala kayo. At makikita nyo madami. Sino rito? Kahit matanda na po tayo, dumaan tayo sa pagiging estudyante, sino rito ang nagkaroon ng problema sa kanyang pag-aaral? Oo. Ako siguro lamang lang sa inyo dahil hindi lang ako nagka-problema, pati yung teacher ko may problema sa akin. Now listen. Makinig pong mabuti. Naalala nyo yung mga kukunti kasi ang luma, puro bago to no? Naalala nyo po sa mga narito na sinabi ko sa inyo noon, kung hindi tayo mag-share ng salita ng Lord sa kapitbahay natin, o kung hindi natin sila kung hindi natin sila aanyayahan sa church, o kung hindi tayo tutugon sa Lord sa pinagagawa ng Panginoon ng mga project sa church na ito, para madala ang mga tao sa Panginoon. Kung hindi natin gagawin na tayo makikiisa na ang mga kakilala natin o yung kapitbahay mo ay madala sa Lord, darating ang time magiging problema mo sila para sa anak mo o sa apo mo. Bigyan ko kayo ng katibayan. Sa eskwelahan ngayon, akala mo, ang dala-dala ng estudyante ay ballpen, lapis, papel, notebook, libro, bag. Alam mo kung anong dala-dala ngayon? Ano? Baril. So kung yung mga bata na yung sana ay nadalahan ng salita ng Lord, huwag niyong antayin na yung kapitbahay mo ay maging problema. Maging agresibo tayo sa pagdala sa kanila sa gawain ng Diyos. Amen! Ang kulang ng eskwelahan ay hindi lamang ang pagtuturo, ang kulang ng eskwelahan ay ang Panginoon. Hindi lang baril, ano pa yung dala ng babae? Paano nila nagagawa yun? Siguro wala silang kapayapaan. Ano po ang basa sa spelling na N-O? Okay? Imagine niyo yun ha? Anong basa sa spelling na N-O? So may sasabihin ako, no Jesus, no peace. Naintindihan nyo? Ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng no? Wala, di ba? Bukod sa hindi, marami yan eh. So kung gagamitin natin ang sentence, no Jesus, kung walang Panginoong Yesus, tama? No peace. Okay? Kaya ba nating isulat? At nang mabasa? Ngayon may sasabihin pa akong isa, no Jesus, anong spelling na kaya nun? Nakuha nyo? Ano yung pangalawang no na sinasabi ko? No Jesus, anong spelling nun? K-N-O. Yun, K-N-O-W. No Jesus, no peace. Palapakan natin Panginoon. Hallelujah! K-N-O-W, sa bandang ilalim niya naman. K-N-O-W, no. Ito pong kailangan, mga estudyante, mga nanay, sa inyong mga kumare, sa ating mga kapitbahay. Ito po yung panahon, mga kabarkada nyo at kaibigan. Alam niyo yung nanaksak na yun?
Kaklase nila yun eh, tama? Grabe. Marahil walang kapayapaan. Yung isa daw, binuli naman, tama? Tama? So, ba't may mga estudyanteng nang bubuli? Kahit naman nung panahon namin, meron, pero wala kang mababalitaan na estudyante pumatay. Kasi agresibo po si Satanas. Wala siyang pinipiling edad. Kaya tayo, hindi tayo namimili ng edad para makilala mo si Jesus. Amen? Mga kabataang narito, no Jesus, no peace. Kailangan po kayo ng mundong ito. Kailangan kayo. Kapag naipakilala niyo ang Panginoong Yesus, magkakaroon sila ng kapayapaan tulad mo. Yes, maaaring magulo pa sa iyo ang iba. Pero alam mo, meron ng Jesus o banal na Espiritu Santong kumikilos sa iyo. Nararanasan niyo yun? Di ba? Mga youth, mga kabataan, na hindi ko nakikita pag linggo, nakikita ko lang kayo pag Miyerkules. Yung iba, nandito pag linggo. Pero alam mo, may kakaiba, amen? May kakaiba. Kasi tulad nga nung awitin natin kanina, sa gitna ng dilim na nilalakaran mo, tinawag ka ng Panginoon. Anong pangalan mo, kuya? Pakilakas. JJ. Pakiulit. JJ. JJ. Lalong humina Kilala mo siya? Pakisabi pangalan niya. JJ. Ayun, kay JJ. Sa iyong paglalakad, JJ, alam mo ba't ka narito? Wala kang kaalam-alam, hindi mo naintindihan, pero sabi ng Lord sa iyo, JJ! Hindi nga. Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon sa madilim sana na lalakaran natin. Anong ipinadala niya sa iyo? Pakilagay ang awit 107 verse 20. Tingnan nyo, ito po nangyari sa buhay nyo. At ito rin ang kailangan ng iba. Mapalad kayo. Yun bang nagyaya sa inyo dito sa church, napasalamatan nyo na? Napasalamatan nyo na? Sino nagyaya sa inyo rito? Pakisigaw. Lola Ami. Sino? Lola Ami. Pakilakas. Lola Ami. Lola na talaga yan eh. Si Lola Ami. Dalawa yung Ami. Kinausap mo si Nanay Ami. Ikaw yung Lola Ami. At ang nagyaya sa'yo, Lola Ami, si Nanay Ami. Ayun, palapakan natin Panginoon. Si Lola Ami, kamag-anak nyo talaga, di ba? Tama? Hindi. Kapitbahay. Lola talaga, di ba? Ang palad mo, Lola. At bilang pagtugon naman ni Sister Ami, yung mga kapitbahay niya, talagang ilagi po kayo pinapanalangin tuwing ngayon Tuesday tayo, no? Palapaan nga po natin Panginoon. Kayo mga taga-Block 25, may mic ka dyang hawak, tama? Sino nag-aya sa inyo? Ang hina naman eh. Sino nag-aya sa inyo? Ate Esang! Palapakan natin ang Lord. Kayo mga lalaki kayo, Lola Ami din. Ha? Yung nasa likod, ito, kanya-kanya to. May mic ka, sister, di ba? Di ba? Ito, bata pa, kasama ko na yan, sir. Kasama ko na rin din. Maliit na bata pa yan, kaya hindi ko natatanong yan yung magkapatid ni Roslyn. Yung nasa tabi mo, Sister Angel. Sir, sino nag-aya sa'yo rito? Si Sister Angel po. Pakilakas naman. Sister Angel po. O, di ba? Tapos yung mga magulang mo narito din, di ba? Kung tatanungin ko sila, sino nag-aya sa kanila? Ako po. Yun, palabakan natin Panginoon. Hallelujah! Woo! Si Axel, kaya tanungin natin. Axel, sino nagyaya sa'yo sa gawain ng Diyos? Si Brother Kaloy po. Si Brother Kaloy? Brother Kaloy, sino naman ang nagyaya sa'yo? Sigaw mo, Loy. Sino?
Si Sister Frances po. Sister Frances! Kung tatanungin natin Sister Frances, sino naman ang nag-iya kay Sister Frances? Ni Jobert! Palapakan natin. Nakita nyo, connection. Connection. Ngayon, kanina tinanong ko sa inyo, sino nagyaya sa inyo? Ngayon, tatanungin ko kayo naman. Kayo ba'y magyayaya din? Kayo ba'y magyayaya din? For the glory of God, palapakan po natin Panginoon. Hallelujah. Uulitin ko, kung hindi po natin sila madadala, magiging problema natin sila. Tama? Darating tayo magkakaanak kayo. Oo. Paano kung sila hindi nakakilala sa Lord at nagkaanak sila at sumabay sa anak mo, pag wala sa Panginoon, sigurado mambubuli yan. Yang katabi mo, sister, Jessa, may mic kan, di ba? Pakipasa ang mic. Napupunit na yung Bible ko sa pawis. Yan. Sino nagyaya sa'yo, sir? Si Campued po. Sino? Si Campued. Si Ruby po. Sister Ruby, may alias ka pala. Anong alias niya? Surname niya po yun, Pastor, Campued. Pampungin? Campued. Oo nga pala. Sister Ruby nagyaya sa'yo. Sister Ruby, sino nagyaya sa'yo? Brother Jobert po. Jobert na naman. Palapakan natin ating Panginoon. Nakita nyo, sino naman? Doon ibigay ang mic naman. Yung katabi mo, yung nakapang-basketball. Ano ba yung pangalan niyang team mo? O wag na, hindi maganda tunog eh. Sila po, Ate Cristel. Si Crystal naman, palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Yung iba, mga talagang, amen. Tanawin natin yung balai ko. Sino po nagyaya sa inyo sa Panginoon sa gawain ng Lord? Pakibigay. Balai ko yan eh. Yan ang nanay ni, yung dito sa atin nagyaya dito. Yan ang nanay ni Brother Rem, yung manugang ko. Sino po nagyaya sa inyo dito? Ang Panginoon po. Kusang loob ka, di ba? Palapakan natin ang Lord. So sinunod niya yung leading ng Lord. Oo. Kasi nakita niya, nandito yung anak niya. Saan siya pupunta? May sarili po siya, may church po siya dati. Hindi ko naman po siya inagaw, pinarusahan ko lang siya. Kasi may church eh, ba't ka nandito? Ito parusa mo, hanggang dito ka na, hanggang rapture. Ito ngayon ko lang din tatanungin. Sabi ko hanggang alas 8, yung tanong, ha? Sister Mercy, sino po nagyaya sa inyo dito? Matagal ko nang kasama rin Sister Mercy, isa yan sa ating board. Hindi mo na maalala? Pakibigyan ng mic. Magkikwento yan, mahaba. Sino po nagyaya sa Sister Mercy? Si Joanne po. Okay, kaya pala medyo matagal. Palapakan natin. Kwento Kaya po medyo kasi. matagal. Alam ko yun. Yung dalawang nasa tabi mo, anong black kayo? Sino nagyaya sa inyo dito? Pakisigaw. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Walang mahihinang anak ng Diyos. Lahat matatatag. Lola Abby po! Nabingi naman yung nakikinig sa online. Sino daw? Oh, pinasa na. Sino nagyaya sa kanilang dalawa? Lola Ami rin po. Lola, ano rin? O sige, sir. Kayo. O, ganun din, ano? O, ito, tanungin natin itong dalawan to. Bigay mo dito. Alan, sino nagyaya sa'yo sa gawain ng Diyos dito sa The Life Giving? Si Lori po. Si Lori. Lori, sino nagyaya sa'yo rito nun? Si Doktora po. Palapakan natin na Lord. Si Doktora Patricio, yung nanay nitong dalawa. Kita niyo po yung nanay nung rito, yung nag-o-organ, saka isa nagigitara. Okay? Kaya sa likod po natin sila nilalagay dahil matatakpan tayo pag nasa harap sila, Joe. Palapakan po natin, Panginoon, sa ating mga buhay. Hallelujah! So makikita po natin, connection. Amen? At nawa kayo magdala. Amen? Ito alam ko kung sino nagyaya dito eh. Baka may isa pang mic na ipapasa dyan. Tatanungin ko lang itong manugang ni Sister Ami, asawa ng ating electrician na si Brother
Christian. Ito po ay hipag ba? Bilas ba tawag na ni Tony? Hipag ni Tony. Sister, sino nagyaya sa'yo rito? Pakilakas. Sister Mercy. Yung palapakan natin ng Lord. Marami rin pong nasama, Sister Mercy. Hallelujah. So wala pang pagsubok na dumating sa tao o sa iyo na hindi naranasan ng iba. Kaya anong dapat mo sabihin? Kaya ko sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nyo. Ano man ang edad nyo. Ano man ang edad nyo, kaya. Tanungin ko, si Teacher Letty. Teacher Letty, sino ba nagyaya sa'yo rito? Nasumpungan mo lang din noon, sa Block 33 ka ba? Sa Block 33. Nung ako po'y nagsisimula dito, sa Block 33 ako nagsimula. So nadaanan kami ni Sister Julie, nakita niya, ang gwapo ng pastor dito. At least sa paningin ko. Tapos nakita niya si Mrs. Ay, ang pangit pala ng pastor dahil ang ganda ng Mrs. Nagustuhan po nilang dumalo. At tulad ng awitin kanina, Sister Angel, awitin kanina, yung iapos mo, Lord, hindi na ako bibitaw. Hindi na po bibitaw si Sister Julie kahit maraming siyang naging problema sa akin. Palapakan po natin Panginoon. Hallelujah! Ang adjustment po ni Sister Julie, isa po siya sa pinakamatanda rito. Ang adjustment po ni Sister Julie sa paglago sa Panginoon ay hindi nyo matatawaran. Marami siyang naging adjustment. Amen? At hindi niya ako binitawan. Malupit dinaanan sa akin ni Sister Julie. Pero kita niya salita ng Lord John. Amen? May babasahin po ako sa inyo, tatapusin ko ron. Tandaan nyo, no N-O, no Jesus, no peace. Yung mga kaklase nyo, yung mga kapitbahay nyo pa, na alam mong magulo sa kanilang buhay, kahit naman ikaw may problema, pero kaya mo dahil kasama mo ang Panginoon. Pagdating daw ng problema, bibigyan ka ng solusyon ng Diyos. Alam mo na, no Jesus, kung kilala mo si Jesus, o kung alam mo si Jesus, alam mo rin na may kapayapaan. Amen? Amen? May babasahin ako. Ito'y tunay na pangyayari sa Biblia. Tunay na pangyayari. At sasabihin ko yung conclusion ko sa bandang huli. Lucas chapter 15. Lucas chapter 15. Pakilagay po sa Tagalog. Kita pa ba ako ng camera? Hindi na. Sisimulan natin sa verse 11. Kayo po na nasa online, yung mga nawala ngayong araw na ito, anong inaantay nyo? Meron po, kailan na uli nating midweek service? 20 ano ngayon? 24 ngayon, plus 7. 31. 1 na, walang 31 ngayon. Ano ba ngayon? June 24 po. Wala nga June. Hindi nyo alam yung ganun ko, no? June, walang 31. July, meron. Yan. January, February, March, April, May, June, wala. Yung nasa lubog, walang 31 yan. Lucas chapter 15, simula sa verse 11. Pakinggan nyo mabuti. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkikwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Hindi ito parable. Ang sabi ng King James, there was a certain, meron talaga daw. Hindi niya sinabing, merong akong kwento. Ano yung kantang yon? Ang kwentong ito. Sabi niya, nagpatuloy siya ng pagkikwento at meron daw isang ama, amen, na may anak. Ibig sabihin, totoong may pangyayaring ganon.
May isang ama na may 2 anak na lalaki. So malamang, single parent ito. Amen? Amen? At itong single tatay na ito, ay hindi na po naghanap ng, ang galing ni sir, na asawa. Okay, lumaki na yung kanya mga anak. So wala akong alam, di ko alam kung ano nangyari sa kanya, ba't hindi binanggit yung asawa niya. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso, okay, nadidinig po natin, sinabi ng bunso sa kanyang ama, nasusundan pa po ba? Ama, ibigay nyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Usually, ang mana ay binibigay pag namatay na yung may-ari, tama? Sa kanya ipapamana. Eto, buhay pa yung tatay niya, gusto na niyang kunin yung mana. Nung ito po ituro ko noon, 1992. O hindi, 90 yan. Kailan ba ako nagsimula sa Bilya? 1992, nandito kami kila Dr. Balsita. 96 ba ako nagsimula sa Bilya? 1996, nagturo ako sa Bilya. Naglagay po ako ng chest doon. Lumago po yun. Doon na ata nakadalo sila Brother Raymond. Tinuro ko ito, at ang sabi ng isang babae doon, umiiyak, at sabi niya, Pastor, salamat po sa mensahe. Ganyan po kasi ako. At nakita niya yung kapatawaran ng Lord. Buhay pa kasi yung magulang niya, kinuha na niya yung parte niya. Wala namang masama eh. Hindi naman sinabi ditong masama. Wala namang masama. Ang mali lang, hindi niya alam kung paano gamitin yung pera. So ito pong nangyari dito. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay nyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Anong ginawa ng ama? Pakibasa, 1, 2, go! Hindi sinabing, anak, ang sama mo naman. Pananaw lang ng tao yon. Amen. Actually, maiging nga yun, buhay pa. Nakita niya, tama? Dahil kung hindi niya ibinigay yun, nang buhay pa siya, napahamak ang bunso. Tingnan niyo po. So binahagi niya ito doon sa bunso at doon sa panganay. Sino humingi ng mana? Yung marami pong namomroblema ngayon sa mana sa lupa dahil namatay na yung may-ari, yung magulang nila, hindi pa nailipat ang pangalan ng titulo doon sa mga anak. Kaya problemado po yung mga anak. Okay? Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay nyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Anong ginawa ng ama? 1, 2, go! Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Ito po ngayon, sabi ng verse 13. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Ito ang problema. Yung biyayang meron siya na pinaghirapan ng kanyang ama, tumingin po kayo sa akin, itong batang ito, yung bunso, hindi ginamit ang isip, wisdom na galing sa Lord. Ang pera kahit gaano karami yan, mauubos yan. Tandaan mo yan. Ang pera ay hindi dyan natin itinutuon ng ating sarili. Ang pera ay pagpapala. Tama? Ang pinakamalaga ay ang nagpapala. Palapakan natin ang Lord. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang nagpapala sa pagpapala. Ang pagpapala, mauubos yan, pero yung nagpapala, hindi ka iiwan. Amen! Ano ang dapat gawin? Ito po. Nagkamali yung anak na bunso. Lahat ng kanyang minana, ibinenta. Baka sale pa nung ibenta niya. Baka sinail pa niya kasi wala naman siya pakialam eh. Baka mura pa niyang ibinenta. So may hawak na siyang pera. Tama? Mga kabataan o maging mga katandaan o may edad na. Hindi porke may hawak tayong pera,
Anong tawag ng matatanda doon, Sister Mercy? Sino sasagot? Ubas. Ay, hindi. Ubos. Ubos. Biyaya. Bukas. Nakatunganga. Ubos-ubos, biyaya. Bukas, nakatunganga. Walang wisdom. Walang masama na gamitin mo naman sa ikaayos mong buhay, ang pera. Pero may sasabihin ako sa inyo, makinig mabuti at huwag ka muna magagalit kay pastor ha, makinig ka munang mabuti. Hayaan mo maglanding ako. Isang napakawalang kwentang panalangin. At maraming nananalangin Kristiyano ng ganito. Ito po ay napakawalang kwentang panalangin. Ito po ay panalangin ng mga taong makasarili. Kristiyano ha? Ano yung panalangin nila? Sa unang tingin, humble. Ganito po ang panalangin nila. Panginoon, wala na po akong hinihiling. Sapat na po yung Panginoong mapag-aral kong mga anak ko. Sapat na, Panginoon, ang pera na maitutustos ko sa aking pamilya. Wala na ako ibang kailangan. Hindi ko kailangan na sobra-sobrang pera. Humble sa unang tingin. O huwag ka muna magagalit. Hayaan mo ako maglanding. Yung panalangin yon ay panalangin makasarili. By sarili mo lang. Ang sabi ng Bible, higit pa sa yung pangangailangan na ibibigay ko upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Palapakan natin ang Lord. Ang panalangin ay yung pwede kang makatulong sa iba. Panginoon, salamat sa biyaya. Amen! Salamat sa pagpapala. Buhos-buhos mong biyaya. Amen? Sapagkat nasa isip mo na ikaw man ay magagamit din para tumulong sa iba. Palapakan natin ang Lord. Huwag ka mananalangin ng selfish. Second Corinthians chapter 8 verse 9. Tagalog. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Tingnan niyo pong mabuti. Itong lalaking ito, itong bunsong ito, sapat-sapat sa kanya, tama? Walang ibang inisip, sarili lang. 2 Corinthians 8:9, okay na? Mahirap makita sa Bible? O sige, yung Tagalog. Siguro, ino-online nyo pa no? Dapat naka-stack ang ating Bible dyan. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Yun, no? Di ba? O, anong sabi dyan? 1, 2, go! Sapagkat, teka, nawala na. Yan, 1, 2, go! Siya na mayaman siya doon sa langit ay nagpadak sa mundo, alang-alang sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Hindi po pera lang ang pinag-uusapan natin dito. Si Jesus na bagamat ay mayaman, ay nagpakarukha upang sa kabila ng kanyang karukhaan ay magkaroon ka ng kasaganaan. Para sa pangsarili? Hindi. Para makatulong. 9:8. 9:8. 2 Corinthians 9:8. Ano ang sabi ng 9:8? Chapter 9, verse 8. Chapter 9, verse 8. Isang chapter lang ang pagitan. Verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, go! At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga Pakiputol. So tama, hindi ang dalangin sa Lord, hindi yung sapat lang sa aking kailangan. Amen! Amen! Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Simulan uli sa umpisa. 1, 2, go! At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. At lagi ninyong matutulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan. Namigay siya sa mga dukha
Kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting Palapakan gawa. natin, Panginoon. Balik tayo uli doon sa 8. Ibaba lang. Ibaba mo lang. Yan. Mali. Itaas pala. 9:8. Yung verse 8. Ano ang sabi dyan? At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan. Amen. Kung kayang gawin ng Diyos ang higit pa sa iyong pangailangan, ang hilingin mo yung higit pa sa pangailangan mo. Amen. Ang sabi nung iba, hindi daw ganun. Sabi nila yun. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, higit pa. Tama? Don't use religious mind. Hindi kasi matanggap nung iba yung mga malalalim na nais ng Lord eh. Hindi po ako nagsulat niyan, hindi ako nagsabi. Actually, sila nag-post niyan. Yun. At yan ay galing sa Biblia. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong pangangailangan, matanda o bata. Kabisado niya rin, Pastor. Ha? Okay? Magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng Panginoon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong palapakan natin ang Lord. Yun yung sinabi ko kanina. So ngayon hindi ka nagalit kasi nakalanding na ako. Amen? Nakalanding na. Marami tayong natutunan kasing prayer na akala natin ay humble. Sincere naman yung mga nananalangin nun. Kaya lang, sincerely, hindi nyo alam yung quote ko, yung salita ko na yun, ha? Sincerely, alam nila, sincerely wrong. They are sincere but sincerely wrong. Maraming ganon. Sincere pero sincerely wrong. So when you pray, yung sabi ng Lord, higit. Mga estudyante, Panginoon, kailangan ko lang po ng sapat na pambaon. No. Maraming nangangailangan. Ilan dito ang umasa sa kaklase na sobra-sobra yung pera ng kaklase at nakakapasok yung kaklase niya, yung estudyante, dahil tinutulungan niyang kumain. Noon po ay 18 years old ako nag-asawa, 17 si Mrs. Gipit kami. Nag-share minsan yung anak naming bunso. Pagpasok niya, ang inaasahan niya, yung kaklase niya na magpapakain sa kanya. Amen? Amen? Idalangin mo yun, higit pa. Kayang ibigay ng Diyos yun. Huwag sarili lang. Huwag yung pag may extra, ibibili lang ng ano. Kasi mga bata ngayon, gagaling na mag-makeup. Ang gagaling nyo na eh. Huwag lang para doon. Amen? Amen? Share to your classmates. Sino rito? Si Marisa, nag-share, di ba? College siya, kaya lang siya kumakain dahil yung kaklase niya may baon. Tama? Oo, Sister Marisa. At Sister Marisa ay graduate sa PUP ng summa cum laude. Daig nila ako, pero mas daig ko sila. Ako summa din. Summa cum balde. At sumasampung taon sa kolehiyo. Anong kailangan? Awit 107 verse 20. Dali, pupunta na tayo uli doon sa anak at kailangan ko nang tapusin. May mapapakinggan pa tayong salvation. Di ba kayo nagagalak yung mga kabataang narito na i-inspire kayo? Amen? Amen? Kayo mga susunod dyan, palapakan natin ng Lord. Kayo mga susunod dyan. Kasi gagamitin kayo ng Lord eh. Pero bago sila nagamit, naging kagaya nyo sila, tagapakinig. At madalas, nasesermonan ni Pastor. Ganun talaga. Mahal ko kayo eh. Amen? Awit 107 verse 20. Tingnan nyo mga kabataan, mga nanay, mga lahat, tingnan nyo. Maging kayo na nasa online. Come on, join us sa online. Amen? Sa face-to-face. Amen? Kailangan nandun tayo sa kung saan nagaganap yung pagkilos ng Lord. Hindi yung second hand lamang sa cellphone.
sa kanyang kulang yan eh. Ano bang version yan? Ganito ang King James. He sent forth His word. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita at sila'y pinagaling at iniligtas sa kapahamakang maaaring sana ay dumating. Palapakan natin ang Lord. Ang salita ng Diyos ipinadala niya at pinagaling sila nung salita na yon. At yung salita na yon na nagpagaling sa kanila ay siya ring nagligtas sa kanila sa kapahamakan na sana ay darating sa kanila. May mga kapahamakang nakabantay. Amen? Meron. May mga masasama na plano ang diablo na pwede niyang gamitin. Pero dahil may salita ka ng Diyos, ililigtas niya kanyan sa kapahamakang maaaring dumating. Palapakan natin ang Lord. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Balik na tayo dun sa Lucas chapter 15 verse 11. Nagsimula. Tatapusin ko na po. Totoo na to. Yan. Siniper ko na. Kunin nyo po. Yung pinakapuso lang dito. Simple lang. Simple lang ang iiwanan ko sa inyo rito. Pero mahalaga. So ano nangyari? Sinabi nung anak, tatay, hatiin mo na sa amin yung mana. Okay? Chapter 15 ha? Simula sa verse 11. Ang ginawa ng tatay ay hinati. Amen? Walang narinig. Walang kung ano-anong litanya na wala. Ang ginawa ng tatay, hinati. Hindi ko na palalawakin pa. Ngayon, ang ginawa ng panganay, kasi binigyan din yung panganay, amen? Wala, hindi ginalaw ng panganay. Wow, ang bait ng panganay. Oh. Nagkaproblema yung panganay dahil sa mali niyang pananaw. Yung panganay, mali ang pananaw. Yung bunso, mali ang ginalaw. Amen? Yung kanyang aksyon. Mali. Okay, verse 13 na tayo. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Kung nasa Taytay, siguro nagpunta sa Baguio, malayo. Kasi may pere, tama? Amen. Nang maubos, ayun ngayon, doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay sa lugar na pinuntahan niya. Kapag ikay namuhay ng walang kwenta, amen, ubos-ubos. Bukas, nakatunganga. Pag nakatunganga, nakanganga pa. Wag na, may pagagawa kong joke, wag na lang. Nang maubos, kita nyo, nauubos, amen? Alin? Yung biyaya. Tama? Nauubos yan. Pero ito, tingnan nyo ha. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Amen? So, ubos na yung pera niya, taggutom pa dun sa lugar niya. Amen? Wala siyang pupuntahan. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng, come on sir, please. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Hindi ko na ipapaliwanag kung ano yung mga, bakit napakababa ng ang baboy sa kanila noon. Okay? Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Alam niyo bakit walang nagbigay sa kanya? Kasi wala rin siyang binigyan. Tandaan mo yan. Ano ang sabi ng salita ng Lord na binasa natin kanina? Kaya ka pinasasagana ng Diyos, hindi para magsarili ka lang, amen? Kundi para sa lahat ng pagkakataon ay makagawa ka ng tulong sa iba. Palapakan natin ang Lord. At ang sabi ng Panginoong Yesus, ang itinanim mo ay siya mong, o sabi ng salita ng Lord sa Galatia, Galatia ba o Santiago, ang itinanim mo ay siya mo, o Galatia, ang itinanim mo ay iyong aanihin. At ang sabi ng Panginoong Yesus, magbigay ka at ikaw ay
bibigyan. Palapakan natin ang Lord. Come on! Pastor, ang sobra lang sa pera ko ay, sabi natin, 10 piso. Kapatid, yung iba kahit 5 piso, wala. Tama? Sila yung pwede mong tulungan. Palapakan natin ang Lord. Huwag mong ikimkim yan. Ang lalaking itong bunso, kaya walang tinanggap, walang nagbigay dahil wala rin siyang binigyan. Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka at ikaw ay tatanggap. Siksik, liglig, pikpik, umaapaw. Ang ibibigay ng Diyos. Hindi yung tao na nabinigyan mo eh. Ang Diyos ang magkakaloob sa iyo muli. Kasi siya yung tagapagpala. Anong nawala? Yung pera, yung pagpapala. Tama! Verse 16. Walang magbigay dahil walang magbigay siya ng pagkain. Verse 17. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat. Yan. When he come to his senses. Utak. Nang mapag-aralan niya. Bateka. Nang mapag-isip-isip niya, sinabi niya sa kanyang sarili. Yung lahat ng nangyari, napag-isip-isip na niya. Ano sabi? Napag-isip-isip. Okay? Napag-isip-isip ha? Napag-isip-isip. Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito halos mamatay na sa gutom. Verse 18. Babalik na ako. Sabi niya, babalik na ako. Sa kanyang babalik ako sa amin. At sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Gusto ko maintindihan nyo. Sa puntong ito, hindi naman nagsisisi yung lalaki eh. Walang pagsisisi dito. Naisip lang niya at yun daw ang sasabihin niya sa tatay niya. Hindi po siya nagsisi dito. Kaya lang, babalik siya. Sabi mo, babalik siya. Yun ang kanyang desisyon, babalik na ako at sasabihin ko sa aking ama. Hindi naman sinabi rito na nagsisi siya, tama? Hindi naman sino napag-aralan na natanto niya na mali siya. Sabi niya sa bahay ng aking ama, masarap pa. Yun ang naisip niya. At ako dito nagugutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko. Okay? Sasabihin ko. Mahalaga kasi yun eh. Para maintindihan mo yung isa sa mensahe dito. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin na anak ninyo. Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan nyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hanalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, listen, sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin inyong anak. Pero, tinawag ng ama mga utusan. Madali, dali ninyo rito ang pinakamagandang damit. Bisan siya, lagyan ninyo ng singsing ang mga daliri. Hindi pinansin ng tatay yung sinasabi niya. Amen? Ang mahalaga doon sa tatay, nagbalik yung anak niya. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pwede mong iwan ang bahay ng Ama, pero hindi ka mawawala sa puso ng Ama. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! You can leave the Father's house, but not the heart of the Father. Napakabuti ng Lord. Walang dahilan para hindi tayo magpatuloy. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sister Jessa, please. Yan ang Wednesday. Amen? Kailan yung susunod? Pahawak, sister. Kailan ang susunod? Andito tayo, ha? Andito tayo, ha? Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Amen po. Totoo.
mga gantong gawain. Tingin nga po sa akin lahat, ayokong nakatingin sa iba, nagsiselos ako kapag nakatingin kayo sa iba eh. Sa mga phone nyo, tingin lang kayo sa akin. Okay? Kasi napakahalaga ng mensaheng to. Kailangan talagang binubuksan nyo ang isip nyo at lahat ng itinuturo ngayon, isupuso nyo. Kasi para sa inyo tong lahat. Para sa gagawin nyo to. Para sa mga gagawin nyo sa labas ng church natin. Kasi kayo, nakikinig pa po ba? Okay, amen? Kasi kayong mga kabataan, kayo yung magbibigay ng liwanag sa mga kabataan na nasa kadiliman. Alam niyo na yung mga kabataan na yon na nasa kadiliman. Alam niyo na yung mga gawain na yon, yung mga nakikita natin naninigarilyo, nakikipag-away, inuuna yung mga bisyo, yung nag-share ng mga nagsasalita ng mga bad words. Alam niyo na yan. Kasi, alam niyo, wala silang proper guide. Wala silang gantong gawain. Hindi sila nakakapunta sa mga gantong gawain para malaman nila yung mga tamang dapat nilang gawin. Kaya kayong mga kabataan, alam nyo, etong midweek service natin, sabi nga ni Pastor, parang dito lang kayo sa midweek service natin nakaka-attend, yung karamihan sa mga kabataan ngayon, tama po ba? Yan. Napaka-bless nyo kasi may midweek service tayo ngayon na nandito kayo. Kasi, grabe, ito yung training ground nyo. Ito yung talagang palalakasin yung spirit nyo, tuturuan kayo sa lahat ng bagay na dapat nyong gawin. Yung as sinasabi nga 'di ba sa Mateo 5:14, we are the light of the world. Nagigets nyo ba? Naintindihan nyo ba na tayo ang ilaw ng sanlibutan? Tayo ang magbibigay ng ilaw sa sanlibutan ito. Kasi etong mundong to punong-puno ng kadiliman dito. Alam, sabi nga sa mundong to, ang naghahari ay sino? Si Satan. Siya yung nagbibigay ng mga distractions sa atin. Yung tipong tuwing linggo, bibigyan niya tayo ng distractions. Pag open pa lang ng social media, malilibang ka na, diba? Ang daming mga ibibigay niya, mga videos, mga online games na kapag natutok ka doon, iba yung iba yung maano sa isip mo eh. Tama ba? Pero dahil pinagkalooban tayo ng Panginoon ng Sunday service natin, ng midweek service natin, hindi nyo hinayaan na ginagawa nyo yung mga yun. Pinili nyo na mas maglingkod pa sa Panginoon, na mas makinig pa ng salita niya. Naintindihan po ba? Lalo na mga kabataan? Ganun din po sa mga matatanda dahil kayo po ang magga-guide sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga anak nyo po. Kaya dapat po talaga na lahat tayo, mas kayo po na tatanda, ay talagang puspos ng salita ng Panginoon at talagang buong kaisipan, buong pananaw, buong puso, buong kaluluha ay talagang nakatutok lang sa ating Panginoon. At alam ko po na ituturo nyo yun sa mga kabataan, sa mga anak nyo, at sa buong pamilya nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Napaka-importante talaga ng mga gantong gawain. Midweek service na pinagkaloob ng ating Panginoon para makapagpalakasan tayo, masabi sa bawat isa na kailangan natin ng bawat isa para mas malakas pa talaga yung talagang napakalakas ng liwanag na ibibigay natin sa sanlibutan na to. Dapat ganon tayong lahat. Dapat nagpapalakasan talaga tayo at nakikinig sa bawat salita ng ating Panginoon. So yan, naayayaan ko po kayo sa midweek service natin next Wednesday, July 1. Nagaganapin sa 7 p.m. ng gabi hanggang 8:30 ng gabi. Pero dahil masarap makinig ng salita ng Panginoon at talagang
alam mo yun, talagang ang mensahe ng Panginoon hindi dapat talagang is parang kumbaga hindi dapat ano ba tawag? Kulang pagkus talagang pag pinaliwanag talaga nasa puso talaga natin, nasa isip. Kaya ganun po yung ano po natin sa midweek service. Huwag po natin nahayaan na bawat isa ay hindi makadalo sa mga gantong gawain. Okay? Magpalakas tayo. Tandaan natin yung date na to. Tandaan natin yung Wednesday para sa ating Panginoon. Yun po. Maraming salamat po. Hallelujah. Yan. Praise God po and praise God. Iniimbitahan ko po kayong lahat, July 1 po, first midweek service po natin next week po. Sana po makadalo po kayong lahat. Inaasahan po namin ang bawat presensya ng bawat membro po ng church na to. Praise God po. Ano po, ang ganap po natin ng first midweek po ay Holy Communion po. Inaantay po namin kayo na dumalo po dito para sabay-sabay po tayong magliyab sa salita ng Diyos. Amen po. Tatawagan ko po ang music team. Hello. Sunday service, 9 a.m. po. And sa mga kabataan na gustong pumunta sa 4 p.m. youth service naman po yun para sa lahat ng kabataan po. So, yun po. See you po. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at dugot. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Di mangangamba sa kawalang pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lupot. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo sa
na, ika'y sapat na, at higit pa. Whoa, 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 whoa. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa. Sapat na, yung mo'y sagana at umaapaw. Sapat na, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na lang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa. Binaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nga mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nga mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Whoa, whoa, whoa. Na-bless po ba ang lahat? Amen! Itaas po natin ang ating kamay patungong langit. Ang Panginoon na bukal sa kapayapaan, ang siyang nagkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Sumain niyo lahat ang Panginoon, sumain niyo lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.